Hi everyone! Malapit na pala talaga ang uwi ko, mga 2 weeks na lang ako sa Germany nito. Kaya hindi kami matahimik ni Patrick sa bahay. Sabi pala ni Patrick, bibisitahin ko daw yung family ko sa zoo. Pagdating nga namin, ito agad ang nakita ko. Tataka ako doon sa ibon. Napakalaki na nila pero yung puga nila nasa ibabaw ng bahay. Napakadami. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng mga ibon na yan. Pagpasok nga namin, hinanap agad ni Patrick yung mapa. Ganon talaga sila dito, Day. Yung mapa talaga agad ang inuuna. Gusto kasi ni Patrick, magsisimula talaga sa dulo. Kumbaga susundin yung mapa ba. Napakadaming ang tao dito at saka mga bata. May lake din dito at napakadaming mga swan at saka mga ducks. Sobrang enjoy na enjoy talaga ako dito sa kanila at saka binibigyan ko din sila ng pagkain yan. Nagstay lang pala kami dyan ng mga ilang minuto tapos nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pasensya na talaga kayo, siguro yung video ko ay hindi maayos kasi palaging gumagalaw. Next time na lang day ayusin ko. Alam nyo naman yung gamit ko dyan is cellphone lang noon. Kasi gaya ngayon may gamit na tayo para pang video kung saan pupunta. Finally nga at nakita na din niya ang mapa. Plano agad siya kung saan kami unang pupunta. So sinunod nga lang namin yung mapa para mapuntahan namin lahat ng sulok sa lugar na yan. Habang nga ay naglalakad kami ay may napansin ako. Kasi yung mga punuan guys, ang tataas, tingnan nyo naman. Yun pala, ang mga nakatira dito ay mga unggoy. Kaya pala biniro ako ni Patrick na pupunta ako sa family ko ngayong araw na to. Ay joke lang naman, nasa sa inyo yun at siseryosohin nyo, diba? May nakita nga siya at agad niyang pinicturan. Hindi nga masyado mahagip ng kamera ko, Day, kasi masyadong malayo. Naglalakad lang talaga kami hanggang sa nakita ko maraming tao dyan sa gilid. Tiningnan namin kung anong tinitingnan nila. Yun pala, ang tinitingnan nila yung mga baby na monkey. Naglalaro, Day. Tingnan nyo naman, ang cute nila, diba? Tapos, sobrang enjoy na enjoy nga yung mga tao dyan, lalong-lalo yung mga bata na nanonood. After namin doon, dito naman kami sa hanging bridge. Dito naman, makikita mo yung mga malalaking unggoy. Pag lumapit sila sa'yo, huwag kang tatakbo. Yun ang sabi sa amin before kami dyan nagpunta. May traffic light nga sila, kapag ka nag-red yun, kailangan mong mag-stop. Hindi ko na nga alam kung saan yung video ko na nasa ulo ko yung unggoy. Takot nga ako noon kasi wala akong dalang pagkain. Dapat kasi sana nagdala ako ng saging para maibigay ako. Ito ang si Patrick, parang nagmamadali, Day. Napakabilis naman maglakad. Dahan-dahan lang kasi ako sa paglalakad, Day, kasi umaalog siya, tingnan mo naman. Kaya hindi matahimik yung kamay ko dyan. Sa video, parang hindi siya malalim pero pag nandoon ka na sobrang lalim niyan. Medyo mataas-taas nga yung lalakarin namin dyan. Kailangan talaga hindi ka huminto ng matagal kasi may sumusunod. Ang dami pa namang naghihintay. Sabi ko nga kay Patrick, picturean niya ako. Kasi malayo siya sa akin tapos wala pang nakasunod sa akin. Kaya to the click naman ang person. Sobrang saya ko nga dahil malapit na kaming matapos dito. Pagod na yung paa ko, Day. Ito naman yung last namin ginalaan. Pagdating nga namin dito, kailangan namin maghintay ng bus. Dahil sobrang init, ginamit nga namin muna yung jacket niya. Sobrang taas nga ng pila. At finally, kami na talaga. Tingnan nyo naman ang daming mga paa. Papasok na kami niyan sa bus. At finally ito nakapasok na din. Tingnan nyo naman yung mga nagpila. Ang dami pa. Mga 5 to 10 minutes nga lang yung biyahe namin para marating yung pinakasikat na castle dito sa Germany. Ito pala yung view on the way sa castle na yun. Hindi talaga kumpleto ang bakasyon mo dito sa Germany kung hindi mo mapupuntahan yung lugar na yun. Sobrang sikat kasi yung castle na yun dito sa Germany. At habang nasa loob kami ng bus, ayan,
Video-video lang ang first Sunday. Sobrang sikip kasi ang dami talagang tao. Hindi na nga din kami nakaupo. Hindi talaga kami ihahati doon mismo sa castle. Doon lang banda sa may bridge kasi maganda kasi yung tulay dyan. At finally nga nakarating na kami. Tingnan nyo naman ang dami talagang tao. On the way nga sa castle, pumunta muna kami dito sa bridge. Ito yung makikita mo. O di ba ang daming tao? Tapos napakalalim. Ayan. Sobrang ganda talaga ng view dyan. Ito yung bundok. At mga tao. Tapos ito yung castle na pupuntahan namin. Galing sa bridge, papunta doon sa castle na sa likod ko. Mga 10 to 15 minutes lang. Kami siguro umabot ng 20 kasi natagalan kami sa daanday. Ang dami kasing mga magagandang view. Kahit nga masikip day, gura pa din ang person. Sabi ko nga kay Patrick, gumawa tayo ng video kasi may nag-request doon sa Instagram ko. Sabi nga niya mamaya na daw kasi sobrang dami pa kasing tao. Hindi naman talaga mawawala ng tao yan kasi every hour may dumating na bus. Hinahakot yung tao sa baba papunta dyan. Dahil nga sobrang daming tao, sabi ko sa kanya, umalis muna tayo baka masira yung bridge day. Ang lalim pa naman, hindi tayo marunong lumangoy. Sabi ko sa kanya, hindi na muna tayo papunta doon sa castle, pero babalik muna tayo doon sa bridge. Dahil nga feeling ko wala na masyadong tao, yun, bumalik na kami. Tingnan nyo, may space na, di ba? At dahil nga wala ng tao yan, hindi na siya nahihiya dahil na mag-picture-picture. Sabi ko sa kanya, ikaw lang mag-picture tapos ako mag-video. Tingnan nyo, ang ganda talaga ng castle na yan. Nag-focus lang talaga ang person dyan sa pag-video. At yung bundok na yan, doon nag-skydiving yung mga tao. At ito na nga, piniflex ko pala yung sing-sing ko day na sobrang ganda. Happy yarn. At finally, ito na, makakagawa na kami ng video na sinabi sa akin doon sa Instagram. Ito, ganito lang yon, diba? Very simple lang. Yan. Pagkatapos nga niyan, inulit ko. Kaso ayaw na niya day. Iniwan na niya ako. Doon na siya tumingin. Ay naku, nakakatawa talaga mag-edit. Sabi ko nga, mag-video lang tayo ng normal. Yan, pumayag naman siya. Pagka maya-maya nga ay ako na nga lang yung nag-video. Sarili ko na lang yung binidyohan ko. Alam ko naman na maraming makaka-relate dito. Ang sarap talagang balikan, no? Dahil nga marami-rami na akong picture at video dyan, nag-decide na nga kami na umalis na. While on the way papunta sa castle, ito naman yung view na makikita nyo. Nag-stop na naman kami dito. Pwede ka dyan parang telescope sight ba? Yan. Nandoon kami sa baba kanina yung picture namin. At finally nakarating na din sa wakas. Ito agad yung bubungad sa'yo. Dahil nga pagdating namin dyan ay closed pa, nag-stay muna kami dyan sa baba. At yun sa bundok na yan, dyan nag-diving yung mga tao. Dahil close pa nga, dyan muna kami sa may grass dyan. Yung mga tao nakaupo, dyan din kami. Naghihintay nga kami ng 1 PM kasi bubuksan na nila. Maya-maya nga may dumaan na helicopter. Yun pala, sabi nila may na-aksidente daw. May nag-skydiving tapos tumalon, nasangit sa bato. Ito lang talaga yung makakatulong sa kanya dahil ang hirap doon pumunta. Dahil nga sobrang init, sabi ni Patrick pupunta daw kami doon sa baba para bumili ng ice cream. May tindahan din sa baba at saka mga souvenir. Pagdating namin doon ay bumili si Patrick ng 2 ice cream. Tapos doon din namin kinain kasi bawal kumain sa loob ng castle. Pababa pala yung daan papunta sa restaurant. Pagkatapos nga namin kumain, bumalik na kami sa castle at finally open na talaga. Pagdating nga namin sa loob, naghintay pa muna kami kasi nasa pangalawang batch pala kami. Okay lang pala mag-video-video sa labas, hindi lang pwede talaga sa loob.
Sobrang ganda nga sa loob at hindi ako nakakuha ng video dahil kasi bawal. Ito naman yung view sa loob ng castle pero sa likod siya. Okay lang talaga mag-video palabas, hindi lang pwede mag-video doon sa loob mismo ng castle. Yung bridge kanina kung saan tayo nagpicture, makikita din dito. Tanging ito lang talaga yung view doon sa castle na na-videohan ko. Kasi alam nyo nga, bawal talaga sa loob. Napakaganda pa naman. Dahil nga tapos na yung time namin, lumabas na kami. Alam nyo naman to si Patrick, minsan talaga pasaway pero sobrang sweet niyan. Tingnan nyo naman, para siyang bata talaga, nag-i-enjoy sa life niya. Sobrang saya namin dyan. Nakalimutan ko pala, bawal pala magdala ng packbag sa loob. Kaya kung nakikita nyo, wala kaming packbag na dala. Shoulder bag lang at saka yung camera. May group pala ang pagpasok sa castle. Then may tour guide kayo. Tapos may binibigay sila na para marinig nyo ang sinasabi ng tour guide kasi marami kayo eh. Yung mga kagrupo pala namin mostly doon sa Chinese. Dahil nga malapit na kaming lumabas dyan, tingnan nyo naman si Patrick, parang baliw. Tawang-tawa ako dyan sa kanya, tingnan nyo naman maglakad. Pinapatawa niya lang talaga ako. May mga video nga ako na isusunod. Yung story kasi na tinatype ko at shinare ko sa inyo, may mga video kasi yon kaya sinusunod ko lang. Mabuti na lang talaga yung every part doon sa story na shinare ko is may mga video akong naiwan. Kaya, i-continue natin yung pag-share. Sa dulo nga ng video na to ay may share ako mga picture namin nakuha doon sa castle. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sa pagsubaybay ng aming story. God bless you all always.